Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y yayaon. Hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paroroonan ko. Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." Sabi dito, "You shall seek me," hahanapin niyo ako. May paraan ng paghahanap kay Kristo na walang kabuluhan at nauuwi sa pagkamatay sa kasalanan. Kung isipin niyo, itong Kristong ito na sinasabi natin, pag-ibig, kapatawaran, kaligtasan, same Christ na nagsasabing, lahat ng lalapit sa akin hindi ko itataboy. Siya ay nagsasabi ngayon sa mga Pharisees na to, hahanapin niyo ako. Mamamatay kayo sa kasalanan niyo. Kahit sinabi ng Panginoon, seek, hanapin niyo at masusumpungan niyo. Merong paghahanap na walang nasusumpungan. Marami naghahanap sa kapayapaan, ngunit namubuhay sa kaguluhan. Marami lumalapit sa Christianity na hindi nasusumpungan yung Kristo. Hindi porke may samahan o may iglesia, may Kristong nananahan. Hindi porke Christian gathering ay may Kristo sa gitna. Ito yung kaso ng mga Pharisees. Either ang tao ay na kay Kristo o nananatili sa kasalanan. Maaari kang magpanggap na ikaw ay kay Kristo, pero ang totoo, nasa kasalanan ka. Pero hindi ka maaaring na kay Kristo na magpapatuloy ka sa kasalanan. Yung believer, bagamat siya ay nag-struggle, ang totoo, dinadaing niya sa Panginoon yun. Yung isa nagkukunwari, kita ng Diyos. Yung isa nag-struggle, kita ng Diyos. Sabi sa verse 23, "Kayo'y mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo ay taga sanlibutang ito, ako hindi mula sa sanlibutang ito." I am not of this world. Applicable din ito sa lahat ng mga taong may bahagi kay Kristo. Pag sinabi ni Kristo, hindi ako sa mundong ito. Kung kayo ay kay Kristo, hindi kayo taga dito. Kasi yan ang sinabi ng Panginoon nyo eh. Alam bang siya ay hindi taga dito at kayo ay taga dito? Children not born of the will of man, but by the will of God. Kaya kayo ay pinanganak, ay dahil ang Diyos ang nagplano na kayo ay panganak. Kaya pag sinabi ni Kristo, hindi ako sa mundong ito, kasama kayo doon. Kaya wala kayong business na maghanap ng lugar niyo sa mundong ito, o even ang partner niyo sa mundong ito. Kailangan lahat ng anumang bahagi ng buhay niyo, kabahagi ni Kristo. Hindi kayo pwede magpasok ng anumang bagay sa mundo bilang maging kabahagi niyo sa buhay na kabahagi ni Kristo. Ang iniisip ng mga taong mapapahamak, yung mga unbeliever, ay patungkol sa mundo. Yung buong attention nila nasa worries, nasa pagkakilala sa kanila ng tao, nasa affirmation ng tao, nasa likes nila, o anumang pleasure, karangyaan, desire, yun yung mga patungkol sa mundo. Profit. Hindi na ba ako magde-desire na magkaroon ng mag-accumulate ng business ko? Hindi yun ang sinasabi. Pero ang sinasabi is, kung ano man yung accumulation dito ay galing yan sa Diyos at para yan sa Diyos. Hindi para sa sarili mo. Maaari ka lang mag-accumulate kung yun ay binigay sa iyo ng Diyos para gamitin mo para sa Kanya. Pero kung ikaw ay sa Diyos, wala kang karapatan mag-accumulate para sa sarili mo. Dahil hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng buhay mo. You are not your own. You are bought with a price. Ang mga totoong anak ng Diyos ay nag-iisip patungkol sa itaas. Sabi ng Panginoon, I am from above. I am not of this world. Ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil yung kanyang citizenship ay sa langit. Sabi ng New Testament, our citizenship ay sa langit. Mas mainam pang mamatay ng walang kabaong kaysa mamatay sa kasalanan.
Isipin niyo yung salitang yon. Mas mainam pang mamatay ng walang kabaong kaysa mamatay sa kasalanan. Yung tao na mamatay, kuya, pag namatay ako, yung barong ko, gawin niyo, ganito, make-upan niyo ako. Iniisip nila yung mga bagay na ibabaw naman sa lupa. Gandahan niyo yung kabaong ko. Hindi nag-aalala yung tao kung sila yung mamamatay sa kasalanan. Kung paano sila tataya sa harapan ng Diyos. Kasama ng unbeliever ang kanilang kasalanan. Whether dito sa buhay, kasama nila yung kasalanan. Whether sa hukay, kasama nila yung kasalanan. Whether sa judgment o paghahatol, kasama nila yung kasalanan. At kasama nila yung kasalanan hanggang impyerno. Hindi sila tatantanan nito. Nakakabit na sa unbeliever yung kasalanan until ito ay ihiwalay sa kanya ni Kristo. Ang mananampalataya, mauunang mamatay ang kasalanan niya habang siya ay buhay pa. Dahil walang condemnation ng lahat na kay Kristo. Ang mga tagamundo ay walang bahagi o kaugnayan kay Kristo. May bahagi ba yung unbeliever kay Christ? Wala ring bahagi yung unbeliever sa mga sumusunod kay Christ. Kaya hindi kayo pwede mag-asawa ng non-believer. Dahil rebelde to kaaway ng Diyos to Wala siyang bahagi kay Christ, wala siyang bahagi sa inyo. Kasi si Christ is not of this world. Kayo din not of this world. Huwag kayong pumili ng of this world. Walang union yung unbeliever. Walang pag-iisa o fellowship ang unbeliever kay Kristo at sa inyo. Hindi nyo papayagan yung anak nyo ay makipag-girlfriend o boyfriend sa isang balasubas. Much less sa isang taong galit sa inyo. Ang pagpunta sa langit ay higit pa sa pagpunta ng Espiritu mo doon. Ang pagpunta sa langit ay ang pagiging isa ng iyong pag-iisip kay Kristo patungkol sa lahat, pertaining sa glory ng kanyang Ama. You have to be in line, in mind with Christ, sa desire ni Christ. Kaya walang space para sa desire sa mundo. Set your mind on things above, not on things of this earth. Lay up for yourselves treasures in heaven. Magpundar kayo kung saan walang kasiraan, walang magnanakaw sa inyo. Walang mga agaw. Malayo ba yung agwat ng langit sa lupa? Malayo. Malayo ba yung pagkakaiba ng liwanag at kadiliman? Malayo. Malayo ba yung agwat o pagkakaiba ng buhay at kamatayan? Ganon din ang pagkakaiba nyo sa mundo at sa kaharian ng Diyos. Malayo o incomparable. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon, hindi ako taga dito. At hindi lang niya sinasabi yun para sa kanyang sarili, sinasabi niya yun as representation ng lahat ng sa kanya inaangkin. Hindi rin kami taga dito. Ikaw ay kaisa. Ikaw ay nakatali. Kung saan ka kabahagi, whether ikaw ay sa ibaba o sa itaas, mabubuhay ka para doon. Either nabubuhay ka para sa ibaba o nabubuhay ka para sa itaas. Ang tanong ngayon sa inyo, saan kayo nabubuhay? Para saan kayo nabubuhay? Kumpara ba sa vanity ng pagtayo sa gitna, na yung worries ng mundo ay worries nyo rin. Kahit meron kayong king na nangakong, huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahamak, papakainin kita hanggang sa pagputi ng buhok mo, ako ang Diyos na mag-aalaga sa iyo. Hindi niya sinabing hindi ka mamamatay. Sinabi niya, hindi ka niya iiwan. Ano ba ang pinakamahalaga sa mundong ito? Kundi ang presensya ng Diyos sa buhay. Ano pa ba ang mas mahalaga sa mundong ito kaysa ang sabihin sa inyo personally ng Panginoon, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Kahit nasaan ka, hindi kita iiwan. Kasama mo ako. Sabi ng Panginoon sa John 15:18 to 19, if the world hates you, tandaan niyo, ako yung una na kinasuklaman nito. But because you are not of this world, because I have chosen you out of this world, that's why it hates you. Kaya kayo ayaw ng mundo. Kasi
Hindi kayo taga-mundo. Kung taga-mundo kayo, mamahalin kayo ng mundo as its own. But because pinili ko kayo palabas ng mundo, ayaw nila sa inyo. Kasi akin kayo eh. Hindi ako taga-mundo. Kung saan ako, since akin kayo, doon din kayo. Di ba napakaganda na may nangaangkin sa atin na He is more than able. Beyond sa ating kayang imagine na, kaya mo ba talaga ako alagaan? Higit pa sa pag-aalaga sa buhay mo at kapakanan mo at pangangailangan mo, higit pa. Nung sinabi niyang, I am not of this world, sinasabi niya rin ito patungkol sa inyo. Bilang lang ang oras namin sa mundong ito, Panginoon, humihingi kami ng mga mata upang makakita ng bawat segundong nauubos, bawat araw na lumilipas, na bagamat hindi nyo kami kailangan upang iusad ang inyong kaharian, ay binigyan nyo kami ng karangalan, makibahagi sa gawain ito. Hindi para matuto, hindi para gamitin ang aming natutunan. Upang makarinig at makakita ang mundo. Hindi namin alam kung paano, hindi namin alam kung anong sasabihin, hindi namin alam kung saan. Nakatingin lamang kami sa inyo. Bagamat kami ay natatakot kung kayo ang gagalaw, sino makakapigil? Luwalhati niyo po ang inyong pangalan sa buhay na inyong tinubos at sa mundong inyong hahatulan. Salamat po. Amen.